Hindi ko naman po talaga yan gagamitin dahil nakakatakot po yan na baka bigla pa yung tumirik sa kalsada. Isa pa, wala naman po akong pakialam kung luma yan at kung yan lang naman po ang afford nyo. Ang concern ko po ay ang ingay ninyo. Kayo po kaya ang matulog tapos magigising kayo dahil sa pagbomba niyang motor nyo. Sa totoo lang po ang pangit ng tambucho niyan, sobrang ingay. Nakakainit po ng ulo. Sana naman po magkaroon kayo ng respeto sa mga kapitbahay niyo po, ano? Kasi po hindi lang po kayo ang nakatira rito. May gusto pong magpahinga ha. Konting hiya naman po, ano? Mababwisit na babae ito Ang kapal na mukha mo sabihin na ito lang afford namin. Hindi mo nga kayang bumili ng ganito eh. Saka wag mo ang pagsabihan ng mga ganyan Bagong lipat ka lang dito. Dapat ikaw ang marunong rumispeto. Ikaw ang mahiya dahil sumasagot ka ng ganyan sa mas nakatatanda sa'yo. Tanda mo to sa oras na manghingi ka ng tulong sa akin, hindi kita tutulungan. Ay, wag po kayong mag-alala. Hindi po ako hihingi ng tulong sa inyo dahil kahit nga po sarili nyo hindi nyo matulungan. Wag na po tayong magpayabangan dito. Ang pinapakiusap ko lang po sa inyo, sana naman po galangin nyo ang oras ng pahinga ng mga tao. Yun lang po. Salamat po. May mga tao talaga na hindi kayang pigilan ang pagiging hambog. Ipinagmamalaki ang mga bagay na hindi naman dapat. At nagiging masama ang ugali dahil akala nila ay sila na ang mas nakakaangat. Ito ang ugali ni Manuel na kinaiinisan ng lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ang ugali rin na magdadala sa kanya sa isang sumpa na mahihirapan siyang makawala. Mapapabago ba siya nito o sadyang pipiliin niya pa ring manatili sa ugaling kinaiinisan ng lahat? Ay, salamat po rito, sir. Sakto po kasi mag-o-order pa lang sana ako ng ulam ko. Masarap yan kasi ang nagluto niyan yung anak ko nag-aral ng culinary sa Maynila. Kilala mo si Chef Boy Logro? Alam ko na kilala mo yun kasi sikat yun eh. Napapanood pa yun sa TV. Kilala yun ng anak ko. Isa yun sa pumuri ng luto niya. Alam mo ba yung anak ko na yun? Nagtatrabaho yun sa isang sikat na kainan sa Maynila. Bumisita lang yun dito. Gamit nga niya yung binili sa kanya sasakyan ng boyfriend niya eh. Kaedad mo lang yung anak ko na yun. Pero ang dami na niyang achievement sa buhay. Ngayon may kondo na yun sa Maynila. Ay, wow! Congrats po sa anak niyo. Ang galing naman po niya. Sabihin niyo na lang po na salamat po rito sa niluto niyang ibinigay niyo sa akin. Bagong kapitbahay ka lang din kasi namin, kaya naisipan kong bigyan ka. Nandyan nga yung anak ko eh, tara. Gusto mo ba siya makausap? Para magtanong ka sa kanya kung paano maging matagumpay sa ganyang edad. Salamat na lang po. Saka na lang po kapag bumalik na ulit siya dyan. Hindi pa po kasi ako tapos maglinis ng bahay eh. Ang gulo pa po kasi. Dahil ang dami pa mga gamit na hindi pa nailalabas sa karton. Sige. Sasabihan kita sa susunod kung kailan yun uuwi. Minsan kapag umuwi yun, may mga dala yung pasalubong sa amin. Alam mo kasi, ang dami niyang kakilalang artista. Mga kaibigan niya, si Dimples Romana, kilala yun ng anak ko. Kasi palagi yung kumakain doon sa pinagtatrabahuhan niya eh. Ako rin po, kilala ko po yun kasi napapanood ko siya. Ikaw napapanood mo lang. Yung anak ko, nakakausap niya pa. Ang galing naman po ng anak niyo. Oo naman. Hindi lang siya. Pati yung dalawa ko pang anak. Hindi ko alam kung nakita mo na yung isa pero kasama namin nakatira dyan. Pero bihira lang kasi makita dahil ang daming ginagawa sa buhay eh. Mas matanda yun sa'yo, panganay ko yun. Ang kaedad niya yung anak ni Aling Doray. Pero mas successful naman ang anak ko, no? Yung anak no nagtatrabaho bilang production operator. Wala naman po yatang masama kung ganun ang trabaho ng isang tao. Lalo na kung nakakatulong naman sa pamilya niya. Hindi Kapag mga ganun trabaho, mga mababa lang yun, no? Parang hindi siya matagumpay na tao. Ang mga matatagumpay yung mga anak ko. Isang chef, isang businessman, tapos isang manager. Ikaw ba, anong trabaho mo? Freelancer po ako. Graphic designer po, ganun. Minsan naman po digital artist. Ay, wala ka palang maayos na trabaho, no? Maayos na trabaho po yun. Hindi lang po halata dahil freelancer po ako. Wala akong pinaka-boss. Madalas po na client, ganun. Or per kontrata ang ginagawa ko. Tapos, nasa bahay lang po.
Hindi ganun kaayos na trabaho tulad ng sa mga anak ko. Yung manager, ganun. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Opo, bali graduate po ako ng Fine Arts. Ay, bakit naman ganyan ang kinuha mo? Hindi ka man lang ba pinagalitan ng mga magulang mo? Nagsasayang ka ng pera para sa walang kwentang kurso. Dapat kinukuha mo yung katulad sa mga anak ko. Minsan nga pag nandito yung mga anak ko, kausapin mo para mabigyan ka ng inspirasyon. Bata ka pa naman hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng mataas na pangarap. Yang ganyan sa arts na yan, saka sa online work mo, naku, walang pera sa ganyan. Hindi naman yan totoong trabaho Sige po. O sige na, kumain ka na muna. Pupuntahan ko lang ang anak ko at manghihingi ako ng pera. Dapat ganun ang trabaho na meron ka para matutuwa sa iyo mga magulang mo kapag may naibibigay kang pera. Hinintay na muna ni Cherry makalayo ang kapitbahay nila bago niya isarado ang pinto. Bagong lipat lang siya pero mukhang alam na niya kung sino bang kapitbahay ang kaiinisan niya. Sa katunayan, hindi naman pinapakialaman ng mga magulang niya ang kurso na tinapos niya o ang trabaho na meron siya. Dahil hindi naman umaasa ang mga magulang niya sa perang maibibigay niya. Hindi sila mahirap. Hindi rin naman sila ganon kayaman pero sapat ang pera ng mga magulang nila para hayaan silang sundin ang gusto nila. Ito ang unang beses na lalayo ang dalaga sa mga magulang niya dahil gusto naman niyang maranasang mamuhay mag-isa. Siya ang nag-ipon para mabili ang bahay na nilipatan niya. Maganda sana ang lugar, malapit sa bayan, malapit din ang sakayan ng jeep kung uuwi siya sa kanila. Maging ang bahay ay wala namang sira pero sadyang walang perpekto dahil minsan nasa kapitbahay ang diferensya. Ilang araw pa ang lumipas kahit na ayaw niyang kausapin ang kapitbahay nila kapag napapadaan siya o kaya kapag saglit na lumalabas ay kinakausap siya. Kung hindi si Manuel ang kakausap sa kanya, ay ang asawa naman nitong si Regine. Bakit ganyan naman ang suot mo, be? Parang ang dumi niyang damit mo. May mga batik-batik ba naman siya? Ay, hindi po. Design niya po to. Design ba yan? Saan mo namang ukay na nabili yan? Alam mo yung mga anak ko, hindi yung nagsusuot ng mga ukay-ukay o mga luma. Palaging bumibili ang mga yun sa mall. Lalo na yung anak kong chef. Mayaman kasi ang boyfriend nun May mga branded siyang bag, damit, sapatos. Hindi mo man lang ba napansin tong suot kong tsinelas? Dear to. Bigay ito ng anak ko. Nakita ko na po yan. Ang ganda nga po. Nakita mo na pala bakit hindi mo pinupuri? Hindi po kasi ako sanay sa ganun. Saka normal na po yan lalo na sa bahay namin. Ganyan po kasi ang gamit ni mama minsan. Siguro, peke yung sa mama mo Hindi naman kasi lahat nakakabili ng ganito Yung mga may afford lang nito, mga mayayaman. Binibili niya po yun sa ibang bansa. Sus! Mukha bang nakapunta na ng ibang bansa ang mama mo? Kung mayaman pala kayo, bakit titira ka sa ganitong lugar na parang squatter? Dapat, ganun ka sa anak ko na nakatira sa kondo. Sawa na po kasi ako sa kondo. Kaya nga po binibenta ko na yung bigay sa akin ni mama na kondo Gusto ko po yung ganito na may mga kapitbahay. Pasimpleng mayabang ka rin Yung akala mo totoong mayaman? Tingnan mo nga yung suot mo. Mukhang local lang. Opo, local brand po kasi talaga to. Bali, gawa rin po siya ng designer pero dito po sa Pilipinas. Sabi nga po nila, support local. Local? Ibig sabihin hindi branded. Ganyan ang mga damit na hindi sinusuot ng mga anak ko. Nangangati kasi sila kapag hindi branded Mga sensitive ang mga balat nila. Allergic sa mga mumurahing gamit. Ay sana po bilang kayo ng anak nyo ng mansyon para po hindi kayo nakatira sa tapat ng kanal. Maganda po kapag nakatira kayo sa mansyon kasi mukha kayong donya.
Ay, talaga ba? Sabi nga nila bagay sa akin maging donya. Yung iba nga rito sa mga kapitbahay natin, tinatawag akong donya eh. Napapansin siguro nila na mayaman na kami. Paano kasi yung mga tao rito sa atin? Mga dukha, mga pobre. Ayan nga sila, panay ang utang sa akin pero ayoko maglabas ng pera dahil wala naman silang ibabayad sa akin. Ayoko ma-stress maningil ng mga utang, no? Hindi natapos magdaldal si Regine na para bang lahat ng sinasabi niya ay mahalaga para sa dalaga. Wala namang maintindihan si Cherry dahil ang iniisip niya lang ay kung paano siya makakapasok sa bahay niya at paano titigil si Regine sa mga walang kwenta niyang kwento. Kaya minsan, kapag lalabas ng bahay si Cherry, sinisigurado niya muna na walang tao sa tapat ni Manuel para hindi niya makausap ang mag-asawa. Minsan kasi, paulit-ulit lang sila sa mga kayabangan nila. Doon nagsasawa ang dalaga. Pwede naman daw sanang makipag-usap pero wag na iyabang ang simpleng bagay at wag nang siraan ang mga tao sa paligid nila. Isang hapon, bago lumabas ang dalaga, sinilip niya muna kung may tao sa labas. Ayan na naman sila. Nakatambay pa talaga dyan. Ang sakit na ng puson ko. Dapat pala kanina pa ako bumili ng napkin. Ano na naman kayang ipinagyayabang ng dalawa na yan? May bago ba silang tsinelas? Wala naman. Bagong damit? Mukha namang hindi. Ay, bahala na nga. Ang sakit na talaga ng puson ko. Baka magkakaroon na ako. Kahit na ayaw pa ni Cherry lumabas, wala na siyang nagawa pa. At katulad sa inaasahan niya, hinarang na naman siya ng dalawa para makipagkwentuhan sa kanya. Darating na yung motor na bigay sa akin ng anak ko eh. Mabuti naman po. Congrats po ah. Kaya nga nandito kami sa labas kasi hinihintay nga namin. Hay, ang babay talaga at ang gagalante ng mga anak namin, ano? Kaya nga sabi sa'yo, dapat maging successful ka rin para maiahon mo ang pamilya mo sa hirap. Ayun, sakto, nandito yung panganay kong anak. Ipapakausap kita ha. Para kung may hiring sila, maipasok ka niya. Para magkaroon ka naman ng maayos at matinong trabaho. Ang bata mo pa, wag mo sasayangin yan, lakas mo sa mga walang kwentang bagay. Bahala ka, magsisisi ka talaga. Sige po, paraan na lang po ako ha. Ang sakit na po kasi talaga ng puson ko eh. Kahit na ang daming kwento ng mag-asawa, hindi na talaga napigilan ni Cherry na umalis. Bago maggabi, nakarinig siya ng ingay ng motorsiklo. Hindi niya sinilip dahil alam niyang yun na nga ang ipinagyayabang ni Manuel na bigay sa kanya ng anak. Kanina pa yan bomba ng motor niya. Hindi ba sila nabibingi? Anong oras na oh? Kung ako lang ang kapitbahay nila, ayos lang dahil hindi naman ako natutulog ng ganitong oras. Pero paano naman yung may mga pasok bukas? O yung may mga anak? Umabot ng halos 2 oras ang pagbomba ni Manuel ng bago niyang motor. Paraan niya yun para ipakita sa mga tao na may mamahalin na naman siyang gamit galing sa kanyang anak. Hindi pa naman nakikita ni Cherry ang mga anak ni Manuel pero base sa mga pagyayabang nila ay talagang propesyonal ang mga ito. Lalo na ang negosyante nitong panganay na anak. Kinabukasan, maaga pa lang ay naririnig na naman ni Cherry ang pagbomba ng motor. Ano ba yan? 6:00 pa lang oh. Kakatulog ko lang kaninang 3 a.m. Hindi ba nila titigilan yung bomba-bomba ng motor na yan? Pwede naman sanang mamaya na lang kapag tanghali. Huwag naman sana ganito kaaga. Hindi na nakatulog pa ang dalaga. Masama ang gising niya dahil sa inis, dumagdag pa ang ingay ng motor. Gusto sana niyang pagsabihan si Manuel pero naaalala niya ang sinasabi sa kanya ng iba nilang kapitbahay na kapag pinagsabihan niya ang mga ito ay ituturing na rin siyang kaaway. At kapag nangyari yun, palagi siyang paparinggan at lalo lang siyang iinisin.
Ayaw isipin ng dalaga na nagkamali nga siya na sa ganoong lugar siya tumira kaysa sa kondo. Pero ang isa sa dahilan kaya siya lumipat ay dahil gusto niyang makakilala ng mga kapitbahay at magkaroon lang ng simpleng buhay. Nang lumabas ng bahay si Cherry para bumili ng ulam, nakita niya ang motor na ipinagmamalaki ni Manuel. Ito na ba yun? Bakit parang kalansay na motor? May gumagamit pa pala ng ganitong motor? Akala ko wala na nito. Ganito yung gamit ni Lolo nun sa kulong-kulong niya, tapos ayaw niya dahil malakas kumain ng gasolina. Habang pinagmamasdan ni Cherry ang lumang motor, lumabas naman sa bahay si Manuel. Oh, napatulala ka naman sa motor na bigay ng anak ko. Sabi ko sa iyo kagabi lumabas ka para makausap mo siya. Ano, ganda no? Konting linis lang yan. Mamaya ko nga lilinisan yan eh. Saan niya po yan binili? Sa pagkakaalam ko po magastos sa gas yan. Hindi naman. Saka bihira ko lang naman to gagamitin dahil baka masira. Kapag pupunta lang ako sa bayan, ganun. Okay na rin po pala kung dyan lang. Akala ko po pupunta kayo ng malayo. Ang ganda no. Alam mo yung mga pobre nating kapitbahay, mga ignorante. Nakikibomba rin sila. Palibasa wala silang pambili ng ganito eh. Ang mahal kasi nito eh. Binili to ng cash ng anak ko. Ang sabi niya nasa 100K to. Ang mahal naman po niyan. Sana bumili na lang siya ng Honda Click. Ano yun? Pangit yun, di ba? Mas maganda naman po yun kaysa dyan. Ay, okay na rin po yan kasi pang tricycle po. Pwede yun pang service nyo rin. Ayoko nga ng ganun. Baka akalain pa nila, tricycle driver ako. Bakit po? Wala naman po problema kung driver kayo. Marangal na trabaho naman po yun. Kung walang tricycle driver, baka po maging mahirap din ang transportasyon, lalo na kung may malalaking bitbit. Ang mahirap na trabaho yun. Hindi naman ako mahirap, no? Hindi na nakipagtalo pa si Cherry dahil halatangang hindi siya mananalo sa anumang sasabihin sa kanya ni Manuel. Marami sana siyang naisabihin pero baka makasakit lang siya ng damdamin kapag pinamukha niya kay Manuel kung ano ang ibig sabihin ng mayaman. Hindi rin pinalaki si Cherry na maging mayabang kaya kahit na siya ang may ipagyayabang, hindi niya sinasabi sa iba. Isang araw, habang pabalik ang dalaga sa kanyang bahay galing sa tindahan, nakita niya ang mag-asawa na may kausap. Pamilyar ang mukha pero hindi sigurado ni Cherry kung saan nga ba niya nakita ang matandang babae. Pero baka isa sa mga kapitbahay nila. Ayaw ko nga kasi magpautang sa'yo dahil sabi ng anak ko ang pera namin hindi nyo pang emergency. Saka may anak ka naman ng binata, di ba? Bakit hindi mo yung paghanapin ng magandang trabaho? Sa bagay, high school lang ang tinapos nun, kaya pang mababa lang ang trabaho na kaya niya. Alam niyo, Manang, nakakaawa talaga kayo. Kasi kasalanan niyo yan kung bakit mahirap lang kayo eh. Hindi niyo kasi kami ginaya ng asawa ko. Pinalaki namin ng maayos sa mga anak namin para magkaroon ng magandang trabaho. Kayo kasi, dukha na kayong ipinanganak. Dukha pa rin kayong mamamatay. Tapos ang dungis pa niyang apo mo. Mukhang timawa pa. Hala, kawawa naman si Manang. Hindi na lang nila sabihin na ayaw nilang magpautang. Kailangan pa nilang laitin ng tao at ang buhay nila. Halata naman na wala silang pinagkaiba ng buhay. Umalis ka na lang, Manang. Hindi talaga kami maglalabas ng pera sa'yo. Dahil baka wala ka lang may pambayad. Depende na lang kung luluhod ka sa harapan namin tapos magmamakaawa. Baka pwede pang magbago ang isip namin. Pero baka lang ha? Kasi paano kung hindi kami maaawa? Baka kasi dinadaan nyo lang kami sa drama nyong yan. Tapos kapag singilan na, wala naman na kayong maibibigay. Luluhod na sana ang matanda pero biglang nagsalita si Cherry. Tinanong niya kung anong kailangan ng matanda at sinabi sa kanya na may sakit ang apo niya at gusto niya sanang dalhin sa ospital pero wala silang perang magamit.
Hinihintay niya pa raw ang padala ng nanay ng mga bata at yun ang ibabayad sa mag-asawa kung pauutangin man siya. Kaya ang ginawa ni Cherry, inutusan niyang dalhin na sa ospital ang bata at hanapin na lang doon ang tatay niya para makatulong ito sa kanila. Nagbigay rin siya ng maliit na halaga na magagamit pamasahe. Baka sa mukha ng mag-asawa na hindi sila natuwa sa inasta ni Cherry. Ano naman yun? Bakit nagbigay ka ng pera? Tapos paasahin mo pa yung tao na may makikita siyang Dr. Salazar? Meron naman po dahil doktor doon si Daddy. Daddy? Baka sugar daddy mo. Hindi po. Tunay ko pong tatay. Kalukuhan. Pakunwaring pagyayabang lang yan. Imposible na anak ka ng doktor. Ano yun? Hahayaan ka ng tatay mo maging mahirap? Ni wala ka nga sasakyan eh. Wala ka magandang gamit. Hindi ka tulad ng mga anak ko na halatang mayayaman talaga. Galing mo rin magpanggap no. Saka, paano ka naman magkakaroon ng doktor na tatay kung walang kwenta ang kurso na kinuha mo? Hindi ka man lang pinagsabihan ng tatay mo. Tapos ang trabaho mo hindi pa totoong trabaho. Sino ba namang kikita sa mga drawing lang? Hindi ko naman po kayo pinipilit na maniwala sa akin. Pero ang trabaho ko po ay trabaho talaga. May kinikita po ako. Binabayaran po ako ng malaking halaga. Sus, ang malaking sahod yung katulad nung sa mga anak ko. Kaya ako sa'yo, tigilan mo na yung pagkukunwari mo na mayaman ka at anak ka ng doktor. Yan ang nangyayari kapag nakatira ka lang mag-isa sa bahay. Nako! Nakakabaliw talaga. Ano ba yung sinasabi nila? Delulu ba yun? Hindi ko alam ang ibig sabihin nun pero tigilan mo na yung pagiging delulu mo. Pasikat ka masyado. Dito sa lugar na ito, kami lang ang mayaman. Dahil mayaman ang mga anak namin. Ang totoo pong mayaman, hindi na kailangang ipangalandakan sa lahat na mayaman sila. Dahil ang totoong mayaman, kilala kung sino ang mayaman at nagmamayaman lang. At kapag may totoong humihingi ng tulong, talagang tumutulong sila. Ang mga taong mayayabang ay yung mga taong hindi talaga mayaman. Hindi po ako delulu, dahil kayo po ang delulu. Pasensya na po kung na-real talk ko kayo ha. Bakas ang inis kay Cherry dahil hindi na niya kaya pang manahimik. Lalo na kung may mga taong inaapi ang mga wala din namang kakayahang tumulong. Napapagod na rin kasi siyang pakinggan ang mga kasinungalingan at kayabangan ng mag-asawa. Katulad ng kanyang inaasahan, isa na rin siya sa kinaiinisan ni Manuel. Okay lang, ano naman paki ko kundi nila ako kausapin. Mas okay nga yun dahil walang mang-iinis sa akin. Diba? Wala akong maririnig na kwento na puro lang naman kayabangan. Na si ganito, kilala ng anak niya, tapos friend ni ganito si ganyan. Kulang na lang pati presidente friend ng anak niya. Halata namang gawa-gawang kwento lang. Habang nagpapahinga ang dalaga, naririnig na niya ang pagbobomba ng motor ni Manuel. Pinagpapatuloy niya ito na para bang walang ibang nakakarinig, kaya walang ibang maiinis. Palagi lang napapairap si Cherry. Ganon ang nangyayari halos araw-araw. Kahit anong oras yun, kahit na masyado pang maaga at may mga tao na nagpapahinga pa. Isang umaga, hindi na talaga kinaya ng dalaga. Halos 2 oras pa lang ang tulog niya, naririnig na naman niya ang motor na binobomba. Kaya lumabas siya. Naabutan niya si Manuel at kasama ang panganay nitong anak. Kuya, pwede po ba na mamaya niyo na lang ibomba yung motor niyo? Ang sakit kasi sa ulo, ang aga pa po masyado. Baka lang naman po, di ba? Inaano ka ba ng motor ko ha? Naiinggit ka lang siguro. Hindi po ako maiinggit dyan. Dahil anong kaiinggitan ko dyan sa kalansay inyong motor na kakarag-karag? Ba't walang iya ka? Ang kapal na mukha mo sabihin kakarag-karag tong motor ko, ni hindi mo pa nga ito nagagamit. Hindi ko naman po talaga yan gagamitin dahil nakakatakot po yan na baka bigla pa yung tumirik sa kalsada.
Isa pa, wala naman po akong pakialam kung luma yan at kung yan lang naman po ang afford nyo. Ang concern ko po ay ang ingay ninyo. Kayo po kaya ang matulog tapos magigising kayo dahil sa pagbomba niyang motor nyo. Sa totoo lang po ang pangit ng tambucho niyan, sobrang ingay. Nakakainit po ng ulo. Sana naman po magkaroon kayo ng respeto sa mga kapitbahay nyo po, ano? Kasi po hindi lang po kayo ang nakatira rito. May gusto pong magpahinga ha. Konting hiya naman po, ano? Mababwisit na babae ito Ang kapal na mukha mo sabihin na ito lang afford namin. Hindi mo nga kayang bumili ng ganito Saka wag mo ang pagsabihan ng mga ganyan Bagong lipat ka lang dito. Dapat ikaw ang marunong rumispeto. Ikaw ang mahiya dahil sumasagot ka ng ganyan sa mas nakatatanda sa'yo. Tanda mo to Sa oras na manghingi ka ng tulong sa akin, hindi kita tutulungan. Ay, wag po kayong mag-alala. Hindi po ako hihingi ng tulong sa inyo dahil kahit nga po sarili nyo hindi nyo matulungan. Wag na po tayong magpayabangan dito. Ang pinapakiusap ko lang po sa inyo, sana naman po galangin nyo ang oras ng pahinga ng mga tao. Yun lang po. Salamat po. Galit na galit si Manuel dahil hindi na siya nakabuelta pa sa dalaga. Hindi na kasi siya hinintay pang magsalita, agad na siyang tinalikuran at pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, paglabas ni Cherry, nakita niya ang mga kapitbahay nila na nag-uusap-usap. Bakit? Anong meron? May nangyayari ba sa paligid natin na hindi ko alam? Sinabi sa kanya na may mga tsismis silang naririnig na tungkol sa kanya. Nagmamakaawa raw siya kay Miguel dahil gusto niyang magkaroon ng trabaho pero dahil masama raw ang ugali niya ay hindi siya tinutulungan. Parusa na lang daw yon sa kanya. Ay wow! Ako magmamakaawa sa ibang tao? Ni hindi nga niya magawang matulungan ang mga anak niya Baka gusto niyang sabihin ko sa kanya kung anong negosyo nung pinagmamalaki niyang businessman na anak. Nakita ko yon nung nagpunta kami sa kabilang bayan. Andun siya namamalimos. Yun pala ang business niya. Ililihim na lang sana ni Cherry ang mga nalalaman niya pero sadyang nadala na rin siya ng inis na nararamdaman niya. Dahil sa kanyang mga sinabi, nagkaroon na naman ng bagong bulong-bulungan ng mga tao. At base sa inaasahan niya, sinugod siya sa bahay ng mag-asawa. Dalawa pa talaga sila, kaya alam ni Cherry na malala na ang naging problema. Ano yung kasinungalingang pinagsasasabi mo sa kanila? Ha? Bait-baitan ka lang kung titingnan pero mapanira kang tao? Wala namang kasinungalingan doon. Nadulas lang ako. Hindi ko naman sinasadya na masabi yun. Kayo kasi ang nanguna Inilaban ko lang ang sarili ko. Bakit niyo sinasabi sa kanila na nagmamakaawa ako sa inyo para lang pakabitin niyo ako ng kuryente? Hindi naman ako naputulan. Pero wala kang karapatan na siraan ang mga anak ko. Hindi ko sila siniraan Isa lang ang sinabi ko, yung sa businessman. Totoo namang nakita ko siyang namamalimos Hindi pulubi ang anak ko. Baka ikaw ang pulubi. Dahil tingnan mo yung suot mo, halatang mumurahin lang. Basahan lang namin yan, ano? Basta alam ko, nagsasabi ako ng totoo. Kung ano ang nakita ko, yun na po yun. Sorry kung hindi nyo rin alam. Lumipat ka lang dito para manggulo sa amin Kilalanin mo kung sino ang binabangga mo Dahil malalaking tao ang mga kilala namin. Baka gusto mong ipakulong kita ngayon dahil dyan sa mga maling chismis mo. Ay, kalma lang po tayo, ano? Isa-isa lang po Dalawa pa kayong sumusugod sa akin. Isa lang naman po ang sinabi ko sa kanila. Nakita ko ang anak nyo kasi nagbigay pa nga kami ng 20 sa kanya. Nagulat pa nga siya nung nakita niya ako. Saka hindi naman po ako makakapagsalita ng ganon kung hindi nyo rin ako sinimulang i-chismis. Di ba po? Bawi mo sa kanila ang sinabi mo tungkol sa anak ko. Respetado kami sa lugar na to tapos dudungisan mo lang ang reputasyon namin? Hindi ako papayag. Sinasabi ko sa iyo sa susunod na banggain mo ang pamilya ko, pagsisisihan mo talaga. Wala po akong babawiin dahil totoo po yun. Alam ko naman na unang dating mo palang dito may nararamdaman ka ng inggit sa amin. Naiintindihan ko yun dahil sino nga naman ang hindi papangarapin ang buhay na meron kami.
Yung mga kapitbahay natin, palagi nilang sinasabi na sana sila na lang ang mayaman katulad namin. Balot na balot ka talaga ng inggit. Alam mo, yung inggit na yan, wala na yung gamot. Isa ka ng kanser ng lipunan, Cherry. Ang ginagawa ng mga taong insecure at inggitera, malamang manira ng tao. Kaya ayan, sinisiraan mo ang mga anak namin dahil yung buhay na pangarap mo nasa amin na. Ay, never po ako naiinggit sa kahit na sino. Saka ano po bang buhay ng mga anak nyo ang kaiinggitan ko na sana maranasan ko rin? Kasi wala po ako matandaan eh. Ano bang pinaglalaban mo, ha? Mayaman ka ba para banggay mo kami ng ganito? May pera ka bang pambayad sa abogado kapag idinimanda ka namin? Hindi po ako magbabayad ng abogado kasi kuya ko na po ang abogado. Siya po, totoo pong abogado. Hindi po siya tulad ng anak niyong fake CEO. Kaya huwag niyo pong sasabihin sa akin na inggit ako sa buhay niyo. Kasi wala naman po akong makitang kakaiba sa inyo. At talagang ginagalit mo ako ng husto, ha? Malandi kang babae ka! Siguro kaya palagi kang nasa loob ng bahay niyo dahil yung trabaho mo pang malalandi. Baka tama nga ang sinabi ng anak ko. Pokpok ka siguro! Sorry po Hindi ko po trabaho ang trabaho ng anak niyo sa Maynila. Alam niyo po, walang saysay itong pagtatalo natin eh. Ano po bang gusto niyong iparatang sa akin? Malandi? Pokpok? Paano po kung anak niyo yung pokpok? Ano pa ba? Walang pinag-aralan? Hindi naman kasi graduate naman ako ng kolehiyo. May work din naman ako. Sa akin pa nga tong bahay na binili ko mismo ng cash. May kondo ang anak niyo? Meron din naman ako. Pero sa akin nakapangalan kasi akin yun mismo. May motor? Wala naman akong gagawin sa motor kasi hindi naman ako lumalabas. Baka may TV kayo sa loob ng bahay nyo. Meron din po ako. Ayan, ang laki. Ano pa bang dapat nyong ihabang sa akin? Sige po, isa-isahin natin. Pasok kayo sa bahay ko. Upo po kayo sa bagong bili at malambot kong sofa. Fully paid, cash basis. Napakayabang mo, animal ka! Akala mo naman nasa iyo na ang lahat at ikaw lang ang may kakayanang mamuhay ng ganyan. Hindi po ako nagyayabang. Sinasabi ko lang po yung palagi niyong sinasabi. Ginaya ko lang po ang mga linya niyo. Bakit naman po kayo nagagalit sa akin? Galit na galit si Manuel at para masisi palalo si Cherry ay nagpanggap siyang inatake sa puso. Agad siyang isinugod sa ospital at hinihingian ng pera ang dalaga para daw sa nagastos nila sa pagpapagamot ni Manuel at ang ibabayad nila sa ospital. Agad na tumawag si Cherry sa kanyang ama para tanungin ang kalagayan ni Manuel at nalaman niya na wala naman itong sakit. Nagpunta lang sa ospital para magpatingin pero wala naman silang babayaran. Nang itanong ng kanyang ama kung kilala niya ba yon, ay hindi niya sinabi ang katotohanan. Dahil baka kapag nalaman na may problema siya sa kanyang mga kapitbahay, ay palipatin siya ng titirhan. Gusto niya pa naman ang bago niyang bahay, pati ang iba niyang mga kapitbahay. Sadyang ang problema niya lang ay ang mayabang na pamilya ni Manuel. Ano? Bakit hindi mo pa ibigay ang pera? Ang akala ko ba ang sabi mo ay mayaman ka? Oh, bakit ngayon hindi mo maibigay yung pambayad ng ospital ng asawa ko? Gusto mo bang idemanda kita? Ha? Wala naman daw pong babayaran sa ospital. Si Daddy na po sana ang papakiusapan ko na magbayad. Kaso ang sabi niya sa akin, wala namang sakit ang asawa niyo. Nagpunta lang ng ospital para magpa-check up. Kung gusto niyo po, magbibigay na lang ako ng panggas niyo. Parang bayad po sa effort niyo magpunta ng ospital. Sinasabi mo ba na mukha kaming pera? Ha? Ay, wala po ako sinabi Ang sabi ko lang po magbibigay ako ng pera pang gas. Yung motor po kasi ng asawa niyo, malakas po kasi yun sa gas. Magkita tayo sa korte! Walang yaka! Uy, te, saan ka pupunta? Bakit umalis ka naman agad? Grabe, sa korte agad. Bilis naman ang demandahan dito. Wala namang ginagawa yung tao. Ilang araw na ang nakalipas pero palagi pa ring nagagalit si Manuel sa dalaga, lalo na kapag nakikita niya ito.
Minsan pa, nakasabay niya si Manuel sa tindahan, binangga pa siya nito para maunahan siyang bumili. Pabili nga ako ng Coke, 1.5. Nagluto kasi yung anak kong chef Nandyan sa bahay ngayon, dala yung bago niyang boyfriend na mayaman. Chinese yun, boss ng isang company sa Pasay. Ang pogi nga tapos mabango pa. Hindi siya katulad nung Chinese ni Lara na mukhang mabanto tapos ang taba pa. Itong anak ko, magaling kasing pumili ito ng lalaki. Doon na siya nakatira sa kondo ng Chinese na boyfriend niya. Binilan nga siya ng bagong iPhone Nakisabat na lang ang iba pang nakatambay sa tindahan at sinabi na iba na naman ang lalaking kasama ng anak niya na para bang linggo-linggo ay nagpapalit ito ng boyfriend. Aba, malamang maganda ang anak ko kaya maraming nanliligaw. Kapag ayaw niya na sa lalaki, iiwan na niya kapag nakakita na siya ng mas mayaman pa. Yung mga anak ko kasi matatalino. Hindi sila katulad ng mga anak nyo, Chip. Mas lalo namang hindi siya katulad ng ibang babae dyan na bastos magsalita at nagpipiling mayaman at punong-puno ng kayabangan. Nandito naman ako. Bakit hindi niya pa binanggit ang pangalan ko? May sinasabi ka ba dyan, Cherry? Kung natatamaan ka sa sinasabi ko, pasensya ka na kung totoo lang ako, ha? Kasi yung anak ko na sinasabi mong pulubi, ayun, nasa Korea ngayon. Doon daw muna siya magbabakasyon dahil may snow. July pa lang po ngayon. Sa pagkakaalam ko lang po, walang snow doon dahil summer nila. Ewan ko lang po kung nagbago na ang klima nila nung nagpunta si Mr. CEO. Para namang may alam ka sa klima sa ibang bansa. Hindi ka pa nga yata nakakasakay ng eroplano. Yung mga anak ko, lahat yan pabalik-balik sa iba't ibang bansa kung saan nila gusto magpunta. Ito nga ang bunso ko kagagaling niya lang sa China. Tapos may pasalubong siya sa aking sabon. Ang sabi nga ng mga anak ko, sa Pasko raw, pupunta kami ng Japan. Lahat kami! Okay po. Masaya po yan, makakapag-travel kayo. Oo, kasi hindi yun kayang gawin ng mga mahihirap dito. Mga tao rito, mga nag-aabang lang palagi ng biyaya. Hindi mga magsumikap para naman yumaman din sila. Hindi yung tuwing wala silang makain, nagpupunta sa amin na akala ata nila magbibigay kami ng donasyon. Kung sana tutukan nila ang mga anak nila at sabihin sa kanila na dapat paglaki gayahin ang mga anak ko para naman makaramdam sila ng kaginhawaan sa buhay. Ang kaso, hinahayaan lang nila ang mga anak nila na umidolo ng iba na dapat ang idol ay yung mga anak ko. Ay nako, kaya nakakaawa mga tao rito Nagsama-sama na mga walang utak kaya walang pag-asenso. Nakaramdam ng inis si Cherry. Nais niya pa sanang magsalita pero pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Alam niya kung saan na naman pupunta ang magiging usapan nila. Mauuwi na naman sa bangayan at ang bangayan na yon ay magiging malalang away. Hindi pa naman gusto ng dalaga na may nakakaaway siya. Ilang araw pa ang lumipas, umuwi na ang anak ni Manuel na sinasabi niyang galing sa ibang bansa. Naging mayabang na naman ang mga kapitbahay nila. Madalas silang nagpapatugtog ng mga Korean song. O kaya kapag may kapitbahay na napapadaan sa kanila, panay siya kwento ng ginawa ng kanyang anak sa Korea. Binaliwala na lang yun ni Cherry dahil wala naman siyang planong makinig sa mga kayabangan at kasinungalingan ng pamilyang yun. Pero talagang sinasadya nila na iparinig sa kanya ang usapan. Nang minsang lumabas siya dahil nililinisan niya ang tapat ng bahay, doon na nagsimulang muli ang kayabangan ng mag-asawa. Kaya natutuwa talaga ako sa mga anak natin Iba talaga kapag totoong may mga pinag-aralan, Hindi natutulad sa kahibangan ng ibang tao na akala mo sila ang matalino at mayaman. Ewan ko ba? Ang mga tao lang naman na nagagalit sa tagumpay natin yung mga taong inggitera. Sinabi mo pa. Dapat kasi kapag inggit, pikit. Talagang nagpaparinig pa sila, As if naman nakakainggit sila.
Kung may kaiinggitan lang ako ay unang beses nagkaroon ng snow sa Korea kahit na summer. Basta kapag nagpunta tayo ng Japan, gusto ko magsuot ng makapal na jacket. Libre pa naman ang anak nating mayaman yun. Kung hindi ba naman tayo sinuswerte sa kanila, di ba? Ay, baka biglang mausog ng mga inggitera yung plano natin. Meron pa naman dyan sa paligid. Hindi talaga matutuloy yan kung puro kayo kayabangan sa buhay. Paparinig pa kayo sa akin. Wala naman akong pakialam sa inyo. Hindi naman din ako sa inyo nang hihingi ng pangkain ko. Iniisip ko pa nga kung sinong pwede nating isama sa Japan eh. Di ba ang sabi ng anak nating boyfriend na mayaman, pwede pa tayo magsama ng isa pa? Sagot naman nila lahat eh. Kaso wala akong kilala na pwedeng isama. Ayoko naman yung mga pobre nating kapitbahay. Mga ignorante yun eh. Baka makakita lang ng malaking building, isipin na nila nasa lugar sila ng mga engkanto. Ayoko pa naman ng ganong kasama. Yun bang nakatingala pa sa malalaking building, tapos nakanganga pa? Natatawa na lang ang dalaga sa mga naririnig niya. Sina Manuel at Regine lang talaga ang nakilala niyang mahirap na sobrang yabang at hinahamak pa ang mga kapwa niya mahirap. Para bang alam na niya lahat ng bagay at yung mga simple lang naman ay inaakala niyang gawain na ng mga mayayaman. Iniisip na lamang ni Cherry na baka paraan na lang yon ng mag-asawa para pagaanin ang loob nila. Pero hiling na lang ng dalaga ay wag nilang matahin ang ibang tao dahil kung magsasabi sila ng mga panlalait sa mahihirap, ibig sabihin lang ay nilalait din nila ang kanilang sarili. Gusto sanang sabihin ni Cherry na hindi naman na nila kailangang magpanggap na mayaman para respetuhin ang iba. Dahil kung sila mismo ay rumirespeto, malamang ay magiging mabait sa kanila ang mga taong nasa kanilang paligid. Pero kung masama ang ugali nila, kahit na mayaman sila, wala pa rin silang matatanggap na respeto. Hating gabi na pero may maingay pa rin sa tapat ng bahay ni Manuel. Nag-iinuman sila. Patapos na ako rito sa ginagawa ko at antok na rin ako. Hindi pa ba sila titigil? Hindi ba sila inaantok? Palaging alanganing oras nag-iingay. Tapos mamaya niyan maaga na naman niyang ibobomba ang motor niya na para bang alarm clock naming lahat. Ay, nakakainis na talaga. Mas lalong lumakas ang ingay sa labas. May mga tawanan at murahan. Halatang lasing na silang lahat. Gusto mang pagsabihan ng dalaga, hindi niya magawa dahil alam niya na magbubunga na naman yon ang awayan, lalo pat may tama ng alak si Manuel. Hanggang sa natapos na lang siya sa ginagawa niya at gusto na sanang matulog. Pero palakas ng palakas ang ingay. Hanggang sa nagpatuloy ang kaninang niyayabang ni Manuel. Gusto niyo pa ba? Pwede ba bumili ng alak? Alam nyo, marami ang pambili dahil nagbibigay sa akin ng pera ang mga anak ko. Ano mo namang gawain ng mga mayayaman, kundi ang magpakasarap sa buhay, di ba? Hindi nyo yun alam dahil simula pa lang naman noon, mahihirap na kayo. Hindi man lang gumanda ang buhay nyo eh. Alam nyo, awang-awa talaga ako sa mga pobre na gaya nyo eh. Sa totoo lang, dapat di na ako nakikipagkaibigan sa inyo eh. Kaso kasi, kilala ko na kayo noon pa man. Kaya kung gusto nyo rin gumanda ang buhay nyo gaya ko, dapat sundin nyo ang mga payo ko. Alataan nyo naman siguro kung gaano ka respetado sa lugar namin, no? Kapag mayaman ka talaga, walang pipigil sa mga gusto mong gawin. Tignan mo, anong oras na pero nandito pa rin tayo nag-iingay. Pero wala kayong naririnig na reklamo, no? Kasi alam nila kapag kinontra nila ako, malaking tao ang makakabangga nila. Hindi nila ako kakayanin. Malakas ako eh. Mayaman kasi ako. Yung mga punyet ang mga kapitbahay ko na yan, kahit duru-duruin ko sila,
Hindi sila magrereklamo. Kasi nga, mawala silang mga pera. Mga pobre. Grabing sagad naman ang kayabangan nito. Akala mo talaga kung sino siya. Hindi lang siya pinapatulan dahil palagi siyang nag-aamok. Pakunwari lang naman ang yaman nila. Tapos peki naman yung mga branded na gamit nila. Naaalala ko na naman yung sinabing nangangati sila kapag hindi branded ang suot. Sana mangati nga ng tuluyan ang buo nilang katawan sa tuwing gagamit sila ng hindi branded. Gusto na sanang palampasin ni Cherry ang ingay ni Manuel, pero aalis pa siya kinabukasan at kailangan niyang magkaroon ng sapat na tulog. Pero paano siya makakapagpahinga kung ayaw naman magpatulog ng mga nagiinuman? Tumayo siya at lumabas. Kuya Manuel, baka naman po pwedeng pakihinaan ang boses niyo. Ang lalakas niyo po kasing mag-usap. Magkakatabi naman po kayo. Magkakarinigan naman po siguro kayo, no? Inaantok na po kasi ako. Naantok ka na pala bakit di ka ba matulog? Ako pa ang may kasalanan? Kasi po ang ingay nyo. May mga natutulog na rin po kasi. Mga pagod po kami. Gusto po naming magpahinga. Ikaw, masyado kang papansin, no? Tuwing masaya kami, palagi ka nalang kumakontra. Ano ba talagang problema mo sa pamilya ko? Ganyan ka na ba kainggit, ha? Saka bakit ka naman mapapagod? Ano ba ang trabaho mo? Drawing lang naman, di ba? Kahit drawing lang yon, siguro naman may karapatan pa rin ako magpahinga dahil tao ako. Paano naman yung ibang mga kapitbahay natin na pagod talaga sa trabaho? Sige, kahit sila na lang ang isipin mo. Basta manahimik ka na lang. Ikaw ang tumahimik. Isa pa, iampas ko sa'yo itong bote. Nakikita mo ba na may iba nagre-reklamo sa akin, ha? Lakas talaga ng loob mo kalabanin ako, no? May pagmamalaki ka ba sa akin, ha? Bakit ka naman hindi pwedeng kalabanin, ha? Ni wala ka nga magandang dulot dito. Panay ka lang perwisyo sa amin. Akala mo kasi kinakatakutan ka ng mga tao rito eh. Mayabang ka lang at palaaway, kaya hindi ka pinapatulan ng mga tao. Sige, subukan mo ihampas sa akin yan, ikaw ang may paglalagyan. Mas malalaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Habang nagbabangayan ang dalawa, biglang lumabas si Regine. Anong nangyayari rito? Ano na namang ginagawa mo rito, Cherry? Huwag mo sabihin pati kasiyahan ng asawa ko eh. Pupunahin mo pa. Alam mo naman pala bakit hindi mo pa siya sitahin? Tingnan mo anong oras na. Ang ingay pa niyang asawa mo. Puro kwento, wala namang kwenta. Pigilan mo yung babae na yan at nandidilim na yung paningin ko dyan. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, masaktan ko pa yan. Patuloy silang nagbangayan dahil hindi rin nagpapatinag si Cherry ay nakalaban niya ang mag-asawa hanggang sa umabot na sila sa barangay. Sobrang lasing na kasi ni Manuel at sa takot ng dalaga na baka totohanin nito ang banta ng pananakit sa kanya. Doon lang tumigil si Manuel dahil maging ang asawa niya ay hindi na makaapila. Kinausap silang tatlo at ang sabi ni Cherry, sa susunod na maghaharap-harap sila, maaaring pulis na ang papagitna sa kanila. Para bang asong nabahag ang buntot ni Manuel, lalo na nang pagsabihan siya sa barangay. Pero nakatago ang galit nilang mag-asawa dahil pakiramdam nila ay napahiya talaga sila. Kinabukasan, pag-uwi ng dalaga galing sa labas, naabutan niya si Regine na nasa tapat ng bahay niya at mukhang sinilip siya sa loob. Wala ako dyan. Bakit? Wala lang. Masama bang tingnan kung andyan ka sa loob? Depende sa dahilan. May kailangan ka ba sa akin? Mukha bang kakailanganin ka namin? Hindi nyo naman pala ako kailangan eh. Bakit sumisilip ka pa sa bahay ko? Sabihin mo na ngayon. Depende na lang kung may ginawa ka. Makikita ko rin naman dahil may CCTV ako. May CCTV ka? Sure ka ba? Bakit ka naman maglalagay ng CCTV? May pambili ka ba nun? Hindi na kumibo pa ang dalaga. Agad na rin siyang pumasok sa loob ng bahay niya pero tinawag ulit siya ni Regine. Totoo nga na may CCTV ka? Sasabihin ko ba kung wala?
Huwag ka nalang magpaliwanag sa akin dahil malalaman ko rin naman kung anong ginawa mo rito sa bahay ko. Ipapanood ko na lang sa'yo kapag na-upload ko na sa social media. Ano ba ulit name mo sa FB? Para itatag kita? Wala naman akong ibang ginawa. Inayos ko lang naman yung bintana mo. Inaayos mo o sinisira mo? Kakapaayos ko lang yan. Basta, inayos ko lang. Huwag mong ipopost ang mukha ko ha. Kakasuhan kita. Okay, kung gusto niya ng kasuhan, then go. Pagod na ako makipagtalo pa. Bago matulog ang dalaga, tiningnan muna niya ang kuha ng CCTV. Nakikita niya kung paano magtangka si Regine at ang anak niyang baklasin ang bintana niya. Mabuti na lang at matibay ang gamit na ipinalit niya. Dahil sa inis niya, ipinadala niya kay Regine ang kuha na yon at sinabi na sa susunod na mahuli niyang pinapakialaman ng bahay niya, sisiguraduhin ni Cherry na hindi lang sila makukulong kundi mapapahiya rin. Hindi humingi ng tawad si Regine. Sa halip ay ipinaglalaban niyang inaayos lang niya ang bintana. Ilang araw pa ang lumipas, muli na namang narinig ni Cherry ang kayabangan ng pamilya ni Manuel. Narinig lang ito ni Cherry habang nagpapahangin siya sa labas matapos na mawala ng kuryente ang kanilang komunidad. Anong oras kaya magkakaroon ng kuryente? Gusto ko na tumambay sa loob ng bahay dahil may aircon. Sinilip ng dalaga ang loob ng bahay. Walang kisame at bukas ang bubong. Magkano ba bill nyo ngayon? Sa amin mura lang Nasa 7K. Wala naman silang kuryente. Bakit may babayaran silang bills? Mahal talaga sa atin. Wala ba namang patayan ng aircon Hindi pa naman nakaranas ng malamig na bahay ang mga yan. Kaya nga tumatambay yan sila sa mall para kahit paano maranasan naman nila ang aircon. Ganyan din gawain ng pamilya ni Harold. Nakita ko silang buong pamilya pumunta sa Walter Mart. Akala ko naman kung anong bibilin. Magpapalamig lang pala dun. Nakakaya yung ganoon lalo na kapag nakikita na ibang tao. Kasi isipin ng mga ignorante sa lamig ng aircon. Panigurado ang iingay ng mga anak niya ron. Hindi pa naman mapagsabihan ng mga batang yun. Nagsalita ang kapitbahay nila at sinabi na nagpapaayos na ng bahay si Harold. Nasa abroad na raw kasi ang asawa nito at ang unang balak nilang gawin ay ayusin ang barong-barong nilang bahay. Sus, kunwari lang nila yung pagpapagawa na yan. Nakita ko nga yung bahay nila Ang naipagawa lang, nagpalit lang sila ng trapal. Malabo na makapagpadala ng malaki ang asawa noon. Ano bang trabaho no sa abroad? Alila lang yun Katulong ba? Ang daming sinabi ng kapitbahay nila at maganda naman kung papakinggan. Pero sadyang hindi nagpapatalo si Manuel. Ayaw niyang nakakarinig ng kwento na may ibang taong nagtatagumpay. Para bang gusto niya ay siya lang ang may magandang buhay. Walang karapatan ng iba na umunlad. Yung CCTV natin, mahal. Ayusin mo, baka hindi makuhanan yung sa harapan ng bahay. Hirap na, baka may mga tao diyang magtangka ng masama sa atin. Nalaman lang na may CCTV ang bahay ko. Meron na rin sa kanila. Lahat na lang Ano pa kayang gagayahin ng mga to? Maayos na yan. Saka lagi naman ako nakabantay sa bahay. Walang iba magtatangka dyan. Aba, subukan niya lang at maghahalo ang balat sa tinalupan. Hindi na kumibo pa si Cherry. Pumasok lang ulit siya sa bahay niya para kunin ang kanyang tablet. Lumabas siya bitbit din ang maliit niyang bentilador. Ay, mabuti na lang pala nakapag-charge ako. Pero feeling ko malulobat na rin to. Napatingin sa pwesto niya ang mag-asawa at dalawa pang kapitbahay na nakatambay din sa labas. Nagtanong pa ang isa kung magkano raw ba ang bili niya sa bentilador niya. Ay, hindi ko po alam kasi regalo po sa akin to ng ninang ko. Pero sa Japan po to nabili. Nung bumisita po siya sa amin, binigay niya po to. Sos! Baka naman Japan surplus lang dyan sa kabilang bayan. Para lang kunwari may masabi na galing sa Japan. Akala mo talaga may kakayahan silang makabili ng ganyan? Che! Lumang brand naman yan. Yan yung mga nire-repair lang Tapos pwede mo mabili kapalit ng mga lumang alahas o lumang coins. Baka kamo nagyayabang lang yan.
para sabihin na may ganyan siya. Nilabas niya pa talaga rito para lang sabihin. Wala naman po sigurong masama kung ilalabas ko to at dito ako tatambay sa tapat ng bahay ko, no? Wala namang masamang tumambay sa labas. Ang masama yung papansin pa. Ipapakita kunwari may bago siyang gamit para magmukhang mayaman. Hindi po ako nagpapanggap na mayaman dahil matagal na po to sa akin. Inilabas ko lang po ngayon. Hindi niyo naman po siguro alam kung anong laman ng bahay ko po, no? Kung anong mga gamit ko? Kung mayabang po ako, una pa lang ang dami ko na pong ipinagyabang sa inyo. Akala mo yata maiinggit ako sa ganyan. Meron naman kaming ganyan, yung malaki pa at meron ding aircon. Di ayos po. Ilabas niyo po para hindi kayo nagpapaypay dyan. Ayoko nga at baka kainggitan mo kami lalo. Saka yung hawak mo na tablet, naku, meron yan yung anak ko eh. Mga 3 yata. Tapos meron din ako kaso hindi ko ginagamit masyado. Kaya hindi ako naiinggit na naglalabas ka ng ganyan. Laruan lang yan ng mga bata eh. Siguro itong mga ignorante natin mga kapitbahay pwede pa mamangha dyan sa gamit mo. Pero kami, hindi. Hindi na lang kumibo ang dalaga. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang ginagawa at hinayaan na lang si Manuel na magyabang ulit sa mga kapitbahay nila. Ilang sandali pa, may lumapit kay Manuel. Isang dalagita at sinabi sa kanyang inuutusan siya ng kanyang ina na umutang sa tindahan pero hindi siya pinayagan kaya pumunta siya kay Manuel at nagsabi, Ipapambili mo ng sardinas dahil kagabi pa kayo hindi kumakain? Bakit ko naman kayo pauutangin ng pambili ng sardinas? Alam mo ba, yung sardinas na yan, pagkain lang yan ng mga pusa namin. Hindi kami kumakain ng ganyan. Kasi pang mahirap lang yung mga ganyang pagkain eh. Pagkain lang dapat ng hayop. Ay, sabagay, mahirap nga pala kayo no? Wala man lang pambiling pagkain. Tapos minsan kumakain ng pagpag. Nako, doon ka sa tindahan makiusap. Hindi ako magpapautang. Muling nakiusap ang dalagita dahil umiiyak na ang bunso niyang kapatid. Babayaran naman daw niya kapag nabayaran na siya sa ginawa niyang paglilinis sa isang bahay. Kailangan niya lang talaga dahil nanghihina na sila ng pamilya niya. Wala nga ako may papautang. Hindi ako naglalabas ng pera. Alam niyo naman yan. Kung gusto niyo, meron ako dyan yung mga lamang loob na isda. Iluto niyo na lang. Pwede niyong pakuluan tapos lagyan niyo ng sibuyas at asin. Pwede na yun. Kakain kasi kami ngayon ng sinigang na isda eh. Sa hindi naman namin kinakain yung laman loob nung nabili namin. Kaya pinatanggal ko na lang. Gusto nyo ba? Iluluto sana yun pagkain ng pusa namin eh. Nagsasawa na kasi sila sa sardinas. Be, halika rito, may ibibigay ako sa'yo. May mga dilata ko rito, bigay ni Daddy. Sa'yo na lang kasi hindi naman ako masyadong kumakain nun eh. May bigas din ba kayo? Bigyan na lang kita kahit 2 kilo. Bakit magbibigay ka? Dahil kailangan ng pamilya niya. Hindi nyo naman ako katulad, no? Hahayaan nyo pa magbakaawa yung tao tapos yayabangan nyo pero hindi nyo pagbibigyan. Sana tumanggi ka na lang agad, hindi yung may nalalaman ka pang pagkain ng pusa nyo. Para namang hindi ka kumakain ng sardinas para magsalita ka ng ganyan. Naku, nagyayabang ka na naman dyan. May pagyayabang ba? Sinabi ko lang na sa kanya na lang kasi hindi ako masyado sa mga delata. Mas mabuti na yon kesa naman sabihin kong para sa mga pusa, no? At kesa naman mag-offer ako ng laman loob ng isda na hindi naman makakain ng tao. Inis na inis si Manuel. Gusto niyang makipagsabayan ng yabang kay Cherry pero paano niya bibigyan ng pera ang dalagita kung wala naman siyang pera? Palusot niya lang ang salitang hindi siya nagpapautang kahit na ang totoo nun ay wala siyang maipapautang. Maraming ibinigay si Cherry sa dalagita at yung ibang hindi niya kinakain ay ibinigay niya rin sa iba nilang kapitbahay. Hindi naman madamot ang dalaga, lalo na kung may maibabahagi naman talaga siya. Sa totoo lang ay may mga ibinibigay si Cherry na gusto rin sana ni Manuel pero ayaw niyang ipahalata. Dahil iniisip niya na papangit ang reputasyon niya kapag kukuha siya ng bigay ng ibang tao. Ganyan din yung mga delata na dinadala ng anak ko eh. Yung kasama niya kasi sa negosyo, mayroong mga ganyan. Tapos imported pa. Ayaw ko ng lasa niyan kasi hindi masarap. Kaya pinamimigay nila yung ganyan kasi ayaw ng mga mayayaman.
Tapos minsan pagkain na lang ng aso. Pero syempre kayo mga mahihirap kayo, hindi pa kayo nakakatikim ng mga ganyang pagkain, kaya okay lang natanggapin nyo yan. Kasi nung kami may ganyan, sagana talaga yung mga pusa namin. Nako, paborito nila yung ganyan eh. Pero sa tingin ko sa inyo, okay lang ang lasa niyan. Kasi kung kumakain kayo ng pagpag, malamang ayos lang yan. Wala na kasi kayong arte sa katawan. Baka ikaw, Kuya Manuel, gusto mo? May isa pa rito oh. Masarap to. Ano namang gagawin ko dyan? Baka gusto mo bigyan pa kita ng 5 yan. Pagkain ng pusa, ipapakain mo sa akin? Kasing timawa ba ako ng mga yan? Grabe ka naman sa salitang timawa. Hindi ba pwedeng menos lang sa gastos kasi may pang-ulam na sila? Uy, ayan na pala, may ilaw na. Papasok na ako sa loob. Te, yun na lang to, iluto mo bukas baon ng mga anak mo. Naging mas lamang na si Cherry sa paningin ng mga kapitbahay nila dahil bukod sa madali siyang lapitan ay talagang mabait siya. Hindi siya nagyabang ng kahit na anong meron siya. Dahil sa nangyari ay mas lalong nainis si Manuel. Hanggang sa dumating ang isang araw, nabalitaan na lamang ng dalaga na may sakit ang pamilya ni Manuel. Lahat sila ay may mga butlig na tumubo sa kanilang mga katawan. Pati raw ang anak nito na nasa Maynila ay meron din. Nakumpirma lang yon ng dalaga matapos niyang makita si Manuel. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang may tigdas ka naman? O baka tigdas talaga? Totoo ba na buong pamilya niyo merong ganyan? Sa tubig to. Masaya lang kasi ang balat namin sa marumi, kaya magrereklamo kami. Oh, bakit pati yung anak mo? Umuwi pala yon galing sa Maynila? Lahat talaga kayo? Hindi na kumibo pa si Manuel. Totoo nga na buong pamilya niya ay apektado ng kakaibang butlig sa katawan. Naririnig din ng dalaga na makatiyon at kapag kinakamot nila ay sumasakit naman. Nagpunta na rin sila sa center para ipatingin pero wala namang maibigay na lunas sa kanila. Maliban na lang sa pag-inom nila ng gamot. Madalas na naririnig ng dalaga ang usapan ng pamilya ni Manuel at kung paano sila nagdurusa sa sakit nila. Ano kayang nangyari sa kanila? Kung marumi ang tubig, pare-pareho lang naman ang tubig namin. Bakit wala naman nangyayari sa balat ko? Bakit maayos lang ako? Hindi kaya sa kinakain nila yun? Allergic sila sa marumi. Hindi naman din sila malinis. Ang akala ko pa naman nung una sa mga lokal na damit sila allergic. Teka, parang naaalala ko na hiniling kong sana mga tiyang buo nilang katawan kapag hindi branded ang suot nila. May kinalaman ba yun? Ano yun na manifest ko? Ano yun, parang sinumpa ko sila? Ay hindi, baka nagkataon lang yun. Baka may ginawa sila kaya ganun ang nangyayari sa kanila. Pinipilit ng dalaga na wala siyang kinalaman dahil hindi rin naman siya naniniwala sa mga sinasabi niya na kahit minsan ay nagkakatotoo ang hinihiling niya. Makalipas ang ilan pang mga araw, wala pa ring nangyayaring pagbabago sa balat ng pamilya ni Manuel. Nagkakaroon na lang sila ng mga sugat. Marahil ay sa tuwing kinakamot nila ang kanilang katawan. Isang araw, nasa labas na naman si Cherry. Naglilinis siya ng harapan ng bahay niya. Nakita niya ang mag-asawa na nagbabanli ng kanilang katawan. Teka lang, Abdi, ang init. Sandali lang, aray ko! Huwag mo munang igalaw. Kaya nga yan masakit dahil pinapatay ang mikrobyo. Isusunod ko pambanlian yung mga anak natin. Kawawa naman sila. Hindi pa naman sanay sa mga ganito ang balat nila. Buwisit naman kasi tong allergy natin eh. Hiniwalayan patuloy ng mayamang Chinese ang anak natin. Huwag mo nang isipin yung Chinese na yon. Ang dami pa naman diyang mayayaman lalaki. Siya ang nawala ng magandang girlfriend. Ang problemahin natin kung paano ito mawawala. Makikisabat lang ako. Bakit po hindi kayo magpunta sa ospital? Para naman po maipatingin nyo yan, di ba? Wala kaming tiwala sa mga doktor. Bakit naman? Sila lang naman ang makakatulong sa inyo. Nagpunta nga kayo ng center, tapos pagdating sa doktor ayaw nyo. Paano naman kayo mabibigyan ng gamot? Huwag mo nga pakialaman ang desisyon namin. May family doctor kami. Iniintay lang namin siya makabalik ng Pilipinas. Nasa bakasyon pa siya.
Bahala kayo, dahil kayo lang din naman ang mahihirapan dyan. Nagsuggest lang ako dahil baka iba na pala yung sakit nyo. Nakakatakot lang dahil baka may virus na kayo. Buong pamilya nyo ba naman eh? Hindi mo ba naiintindihan ha? May family doctor nga kami. Sa kanya lang kami nagtitiwala, hindi sa iba. Baka mamaya may sabihin pa silang sakit namin kahit na hindi naman totoo. Tsaka hindi naman kasi magagaling ang mga doktor. Mga manghuhula lang sila ng sakit. Mas magaling pa nga sa kanila ang anak kong bunso eh. Buti pa yun nakaisip ng gamot na pwede naming ipampahid. Medyo nawawala ang kate kapag ginagawa namin yun. Alam niyo po, walang mangyayaring maganda sa inyo kung palagi niyong pinapangunahan ng yabang. Baka mamaya yung mga pinapahid niyo sa katawan niyo eh. Imbis na makagaling sa sakit niyo, mas lalo lang lumala. Magaling yung mga anak ko na sa mga gamutan. Hindi lang siya nagdoktor pero tignan mo nga medyo umaayos na kami. Mas magaling pa nga yun kaysa dun sa anak ni Marivic eh. Yung nag-aaral maging nurse pero mas matalino naman ang anak ko. Kuya Manuel, hindi ko kilala yung mga pangalan na binabanggit niyo. Wala namang kinalaman yung mga tao na yun sa sakit niyo eh. Pero talagang babanggitin niyo pa sila para lang maiyabang niyo ang anak niyo. Kung ako sa inyo, time first muna sana sa kayabangan ano? At tupagin niyo na lang muna sana yung kalagayan niyo. Ay basta, hintay namin ang family doctor namin. Kahit wala naman? Sinasabi mo ba na sinungaling kami? Okay sige, wala naman ako magagawa eh. Basta ako nagsabi lang. Nakakaalarma kasi ang nangyayari sa inyo eh. Alangan naman na hayaan ko rin. Kasi mamaya nakakahawa pala kayo. Tapos dikit-dikit tong bahay natin. Tong sakit namin, allergy to ng mga mayayaman. Baka meron lang na dikit sa amin na gamit ng mga mahihirap eh. Lahat ng nakapalibot sa atin puro pang mahirap. Ito mismong tinitirhan natin pang mahirap na to. Kaya sana, wag na kayong umarte na para bang dati kayong nakatira sa mansyon, ano? Kung dito nyo na pinalaki ang mga anak nyo, ang ibig lang sabihin nun, mahirap kayo. Walang nakakahiya sa pagiging mahirap. Mas nakakahiya yung nagmamayabang ka at minamata mo yung kapwa mo mahirap. Kabago-bago mo lang dito ha. Kaya huwag ka magsalita dyan na parang nasubaybayan mo ang buhay namin. Okay, sige. Baka sabihin nyo na naman nakikialam ako. Matigas talaga ang ulo ng pamilya ni Manuel at ayaw nilang magpatingin sa doktor. Sa halip nga na magbago sila, mas nangingibabaw pa rin talaga ang kayabangan. Iniisip na lang ni Cherry na marahil ay parte na ng buhay nila ang pagiging mataas ang tingin sa sarili. Ilang linggo pa ang nakalipas, mas lumalala na ang sakit sa balat ng pamilya ni Manuel. May mga sugat na sila sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na siyang nagiging dahilan kaya kinatatakutan na sila. Iniiwasan na sila ng mga tao dahil iniisip nila na baka kapag lumapit sila o madikit sa katawan ng isa sa pamilya ni Manuel ay mahahawa sila. Arte nyo ah! Ano ba akala nyo sa sarili nyo mga malilinis na tao? Kung makaiwas kayo sa amin, daig pa namin ang may nakakahawang sakit ah! Kami pa nga dapat na umiwas sa inyo dahil kayong mga mahihirap, mga dukha, mga pobre, mga walang mararating sa buhay. Kuya, mali naman ata yung mga sinasabi mo. Sa halip na makita mo kung anong mali sa inyo, talagang mas pinatibay niyo pa ang pagiging mayabang at masama ang ugali. Ano bang pakialam mo ha? Isa ka rin naman sa kanila, di ba? Ikaw na nagpapanggap na mayaman. Hindi ako nagpapanggap. Magkaiba tayo ng ginagawa. Akala mo ba hindi ko alam na wala na kayong makain? Na mapuputulan na kayo ng kuryente dahil wala makapagtrabaho sa inyo? Kaya nga gusto nyo ibenta na ang motor nyo kaso walang bumibili. Kung hindi yan pagiging mahirap, anong tawag dyan? Kaya wag mo naman sanang hamakin ang mga kapitbahay natin dahil ang iba sa kanila may mga pangarap na makaangat sa buhay. Baka yung mga tinatawag mong mga pobre sila pa yung makakaranas ng marangyang buhay sa hinaharap. Ayaw nyo kasing tanggapin ang katotohanan na hampas lupa rin naman kayo. Hindi kami hampas lupa! Mayabang lang talaga kayo at iniisip nyo na kakayan-kayanin nyo lang ang mga tao sa paligid nyo. Kaso yun ang mali nyo. Kaya ayan, pinaparusahan na kayo. Sa dami nyo ba namang nilait na tao rito Sa dami ba naman ang kinutya nyo sa pagiging mahirap nila kahit mahirap din naman kayo? Allergic kayo sa pagiging mahirap, di ba? Ngayon, ayan, mas pinapadama sa inyo lalo kung ano ba kayo. Yon ay ang pagiging dukha. Nais na magwala ni Manuel pero hindi niya magawa dahil nauubos ang lakas niya.
dahil nangangati ang buo niyang katawan. Ang buong pamilya niya ay ganon din ang nararamdaman. Pero kahit na ang dami ng salitang binitawan ng dalaga, hindi pa rin matanggap ni Manuel na tama nga siya. Ilang araw pa ang lumipas na tuluyang nawala ng kuryente ang bahay ni Manuel. Wala na silang makain, wala nang kahit na ano. Wala naman silang ibang masisisi dahil kahit naman magkano ay hindi sila nakapag-ipon. Ang mga nagiging nobyo ng anak nilang babae hindi naman nagbibigay ng pera. Sa katunayan, ang mga pinagyayabang nilang bigay ng mayamang lalaki ay hindi totoo. Ang mga gamit na inuuwi ng kanilang anak ay galing lang sa basurahan ng mga kapitbahay nilang Chino. Kapag may itinatapon silang gamit, agad tong kinokolekta ng anak nila para may maiuwi. Yon ang katotohanan, pero ayaw pa ring tanggapin ni Manuel kaya pilit niyang ipinagyayabang ang hindi naman totoo. Dahil napapansin ng dalaga na nahihirapan na ang pamilya ng minsan niyang kinainisan, siya na ang nagpresenta na pakabitin na lang muna sila ng kuryente. Ayoko! Bakit ko gagawin yun? Para ano? Para ikaw na naman na maging bida? Wala naman akong balak na magpasikat. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo o sa mga anak mo? Sama-sama kayo rito na madilim at mainit. Tapos may mga sugat pa kayo sa katawan nyo. Kapag pinawisan kayo, malamang masakit yan. Nagmamagandang loob lang naman ako. Magpapakabit na rin kami. Nakalimutan lang naming magbayad. Halos 1 linggo na po ang nakalipas. Pero kung ayaw niyong tanggapin ang tulong ko, bahala kayo. Hindi ko naman kayo pipilitin. Pero sana po maintindihan niyo rin ang kalagayan niyo. Wala namang nagmamataas, walang nagmamalaki. Dapat marunong kayong humingi ng tulong dahil magkakapitbahay tayo. Tanggapin niyo na rin po ang katotohanan na mali talaga kayo sa pagiging mayabang niyo. Dahil dapat lagi niyo pong iisipin na hihingi rin kayo ng tulong sa mga kapitbahay niyo. Kaya dapat maging mabuti kayo. Hindi na pinilit ni Cherry si Manuel dahil alam niya na kapag kailangan talaga nito, dapat matuto siyang tumanggap ng tulong galing sa iba. Nang kinagabihan, lumapit si Manuel kay Cherry. Di ba, nag-aalo ka ng tulong? Pwede pa ba? Yung sa kuryente? Oo, sana eh. Kung okay lang sa'yo. Kung hindi naman, ayos lang din. Nahihiya akong humingi ng tulong eh. Okay lang naman po. Dapat kanina pa para maaga-aga pa. Wala ata tayong magagamit na extension. Wait lang. Magtatanong ako kay Ate Malu. Salamat talaga sa tulong mo, Cherry. At sana mapatawad mo ako sa mga kasalanan ko sa iyo, ha? Sorry talaga kung palagi kitang inaaway. Wala na sa akin yun, kuya. Basta lagi mong tatandaan na walang taong nakakataas kanino man. Pantay-pantay tayong lahat, kaya dapat nagtutulungan tayo. Sana matuto ka na at huwag ka na ulit babalik sa pagiging mayabang at masama ang ugali. Dahil masaya kapag kaibigan at kasundo mo ang mga kapitbahay mo. Yun ang unang beses na nakipantay si Manuel sa mga kapitbahay niya at doon niya nakita na mababait naman sila. Sadyang naging mataas lang ang tingin niya sa kanyang sarili kaya ang dating normal niyang gawain ay pinandidirihan na niya. Nagtulungan ang magkakapitbahay para lang kay Manuel. May mga nagpapaabot ng pagkain sa kanila at may nakapagsabi rin na mas maganda kung magpatawa sila. Baka kaya ganon ang nangyayari sa kanila ay dahil nanuno sila. Wala namang nasabi ang magtatawas pero tinuruan sila kung anong dapat gawin para gumaling sila. Habang nagpapagaling naman ang pamilya ni Manuel, iniisa-isa niyang hingian ng tawad ang mga kapitbahay niya. Lalo na ang mga minaliit niya. Doon niya inamin ang katotohanan tungkol sa mga anak niya at kung ano ba ang tunay nilang trabaho. Mga gawain para lang may kitain na perang siyang papawi sa kanilang mga gutom na sikmura. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting gumaling ang pamilya ni Manuel at naging malapit na rin sila sa kanilang mga kapitbahay. Isang araw, kumatok si Manuel sa pinto ng bahay ni Cherry. Kagigising lamang ng dalaga nung pagbuksan niya ito.
Bakit kuya? May dala akong ulam para sa'yo. Luto yan ng anak kong chef. Isa po ba tong ulam na to sa tinuro sa kanya ni Chef Boy Logro? Oo, yung anak kong kaedad mong successful sa buhay na may bago na namang Chinese na boyfriend. Naging biruan na nila ang mga ganong salita, lalo na kapag naaalala ni Cherry kung paano magsalita noon si Manuel. Naging maayos na ang lahat sa kanilang komunidad. Kung sino ang humihingi ng tulong ay binibigyan ng sino mang may kakayahan. Ang dating nagmamataas na si Manuel ay naging kakampi na ng kanyang mga kapitbahay. Isa sa pinapasalamatan nila ay si Cherry dahil kung hindi siya kumalaban noon kay Manuel, marahil ay hindi pa rin makikita nito kung ano ba ang mali niyang ginagawa. Minsan talaga, may mga taong nabubulag ng kayabangan. Kahit wala naman silang tunay na maipagmamalaki, iniisip pa rin nilang mas angat sila kaysa iba. Hindi nila namamalayan na ang pinagmamalakihan nila ay mga taong mas maayos at mas matagumpay ang pamumuhay. Hindi naman masama ang mangarap na yumaman o damhin ang pakiramdam ng kaunlaran. Ang nagiging mali ay ang maliitin at laitin ang mga taong nagdadaan sa parehong hirap na minsan mo ring dinanas. Mas mainam na pairalin ang pagpapakumbaba sapagkat ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng respeto at tunay na dangal. Dahil kayabangan ang maglalayo sa iyo sa tunay na kaunlaran. Tandaan na ang respeto ng tao ay hindi naaayon sa ganda ng iyong kasuotan, kundi sa kung paano ka makitungo sa kanila. Walang taong umuunlad dahil sa pagmamataas. Sa halip, ito pa ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Dahil ayon nga sa kasulatan, ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang sino mang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya palagi niyong tatandaan mga apo, huwag ikahiya ang kahirapan kung ang tagumpay naman na iniyayabang ay kasinungalingan. Minsan na rin ba kayong nakakilala ng taong katulad ni Manuel? Kapitbahay na mayabang kahit walang ipagyayabang? Ibahagi niyo naman ang inyong opinyon para sa ating bagong kwento. At sana may natutunan kayong magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig mga apo.